Grabe naman, sobrang alog na pala nito at hindi lang pala yan ang problema ko dahil putol na rin pala yung tornilyo. Naku po. Napauwi nga tayo ng bahay dahil muntikan na tayo masemplang kanina dahil hindi ko nga mawari kung saan nanggagaling yung pagpaling ng aking manibela. At ang una kong suspetsa dyan ay yung bearing ng aking tipos dahil baka nga maluwag na pero habang inaalog ko ay hindi naman siya maalog. Kaya naman agad kong i-chinek yung mga bearing ng aking mugs kasi kung dito naman maalog may posibilidad na dito siya nanggagaling yung pagpaling pag nagmemreno ako. At ayun na nga, meron nga nakikitang konting alog, kaya naman agad ko na itong babaklasin. At wala nang patumpik-tumpik pa, agad na natin baklasin ang ating gulong dahil para mapalitan na yung maalog na bearing na yan. At ginamitan ko na rin yan ng martilyo dahil sobrang tigas nga nung pagtanggal ng ehe. Di ko naman akalain kasi na may iba pang problema kaya sobrang tigas kaya yan kita nyo talagang pinupukpok ko siya ng maigi. Makikita natin mamaya kung ano ba talaga yung naging problema at nang nasipat ko na nga ay hindi pantay yung aking shock sa harap. Nako po, may malaking problema tayo. Ayan makikita natin at chinek ko pa yung bearing niya at tignan mo naman ang makikita ng camera natin dyan. Yan hindi pantay, grabe naman yan. Tapos maalog pa tong bearing na to, kaya naman agad ko nang babaklasin yan. Una ko nang binaklas dyan ay itong aking shock sa harapan para naman ma-adjust kung ano ba talagang naging problema niyan. At yan na nga, binaklas ko na yung tapalodo ko sa harapan para naman akin nang ma-adjust yung aking shock dahil nga ito nakababa na. Pero meron pa rin pala akong isang problema dyan kasi nung aking napansin bakit nga ba ito bumaba kaya chinek ko agad yung mga tornilyuhan. At positive di nga ako nagkamali dahil putol ang isang tornilyo. At ayan pinakita ko na nga rin sa inyo, grabe 'di ba putol talaga. Kaya ngayon naganap ako ng pamalit ko na tornilyo dahil para maayos ko na nga ang aking shock. Dahil ito pala ang problema at sanhi ng aking muntikan ng pagkakadisgrasya. At yun na nga naikabit ko na yung mga tornilyo at yung ehe, di ba, napaka-smooth na ng pagpasok niya. At agaran ko namang sinunod dyan ay ang aking mugs para naman mapalitan ko na yung bearing na umaalog. At yan na nga rin pala yung aking bearing na binili. Babaklasin ko na muna itong papalitan ko dahil maalog na talaga para naman mapalitan na natin ng bago at maging smooth na ang aking pagdadrive sa kalsada. Yan natanggal ko na nga yung bearing, maalog na talaga siya at lialagyan ko muna pala ng grasa itong aking mugs para smooth ang pagpasok ng bearing, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Ikabit mo ng bearing na yan. Ginamitan ko nga pala ng T-wrench para naman hindi siya masira at yan maayos na nga naikabit yung bearing. At syempre para matesting natin yan ay kinabit ko na nga agad ang aking tapalodo. At syempre kinabit ko na rin pati yung gulong para naman matesting na agad natin yan kung may paling pa ba sa kaliwa yung aking manibela. At yan na nga, minekos-mekos ko na nga ang pagkabit ng aking gulong para naman akin na agad yang matest drive na. Chinek ko na rin kung may alog at yung ikot kung okay na ba. Kaya ano pang hinihintay mo AJ? I-test drive mo na yan. At yun na nga 100% na okay na ulit ang aking motor para naman makakabiyahe na ulit ako at makakapag-deliver ng maayos sa aking mga customer. At nasayang ko na naman na 3 minuto ng buhay mo. Maraming salamat sa panonood.